Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at batay sa mga alamat at paniniwala ng ating mga ninuno tungkol sa mga nilalang ng dilim. Anumang pagkakatulad ng mga tauhan, lugar, o pangyayari sa tunay na buhay ay pawang nagkataon lamang. Layunin ng kwentong ito na maghatid ng kilabot, aral, at paggunita sa mayamang kulturang Pilipino. Sa malayong baryo ng San Roque, ang gabi ay hindi kailanman payapa. Kapag lumulubog ang araw, nagsisimula ang mga alingawngaw ng iyak ng mga sanggol, sigaw ng mga manok, at alulong ng mga aso. Ang mga matatanda ay nag-aantanda ng krus, habang ang mga bata ay tinatakpan ng kumot upang hindi marinig ang mga ingay sa labas. Mula pa raw noong nakaraang buwan, sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop sa mga kabahayan, at may ilang sanggol ding bigla na lamang naglalaho sa gitna ng gabi. Isa sa mga pinakamatapang sa baryo ay si Lando, isang magsasakang may mabuting puso. Wala siyang pamilya kundi ang kanyang matandang ina, si Nanay Pilar, na may sakit na hindi gumagaling. Sa kabila ng mga babala, patuloy pa rin siyang pumapasok sa bukid kahit gabi na. Ngunit isang gabi, habang binabaybay niya ang madamong daan pauwi, may narinig siyang kakaibang tunog, tunog ng mga pakpak na mabigat, parang kalmot sa hangin. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang aninong lumilipad na may mahahabang kuko at kumikislap na pulang mga mata. Tumakbo si Lando, ngunit ramdam niyang sinusundan siya ng malamig na hangin at amoy ng dugo. Pagsapit niya sa kanilang bahay, agad niyang sinarado ang pinto at binuksan ang lampara. Nanginginig si Nanay Pilar nang marinig ang kanyang kwento. Yan na nga siguro ang aswang na sinasabi nila, wika ng matanda, huwag ka nang lumabas paggabi, anak. Ngunit sa loob ng puso ni Lando, may apoy ng kuryosidad at takot na may halong galit. Kinabukasan, nagtipon ang mga taga-baryo sa harap ng kapilya. Nagmungkahi si Kapitan Mando na magbantay sila tuwing gabi. Hindi na tayo pwedeng manahimik, wika niya. Kung totoo mang may aswang, kailangan nating ipagtanggol ang ating mga anak. Ngunit sa gitna ng pagtitipon, isang matandang babae ang dumating, may tungkod, may daladalang bayong na puno ng bawang. Tumingin siya kay Lando na parang matagal nang kilala ito. Ang gabi ay lalong lalakas, sabi niya, ngunit may isa sa inyo ang itinakdang lumaban. Nagkatinginan ang mga tao, at sa mga mata ng matanda, malinaw na si Lando ang tinutukoy niya. Sa gabing iyon, bago matulog si Lando, nakarinig siya ng mahinang bulong mula sa labas ng kanyang bahay. Tinig ng matandang babae, maghanda ka, Lando, darating ang mutya. Kinabukasan, habang nag-aararo si Lando sa kanyang bukid, napansin niyang tila may kakaibang liwanag sa may gilid ng sapa. Nang kanyang lapitan, naroon ang matandang babaeng dumating sa baryo, si Aling Dalisay. Nakaupo ito sa ilalim ng punong santol, tila may hinihintay. Lando, tawag niya, lumapit ka rito, anak. Bagamat nag-aalinlangan, lumapit si Lando. Mula sa bayong ni Aling Dalisay, inilabas nito ang isang maliit na sisidlang yari sa kahoy, may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang mutya ng bawang, sabi ng matanda. Isang sagradong bato na pinagpala ng mga albularyo noon pa mang panahon ng Kastila. May kakayahan itong itaboy at puksain ang mga nilalang ng dilim. Tinignan ni Lando ang mutya, isang puting batong kumikislap sa liwanag ng araw, ngunit tila may bahid ng apoy sa ilalim nito. Bakit po sa akin niyo ito ibinibigay? Tanong ni Lando. Ngumiti si Aling Dalisay, dahil ikaw lamang ang may pusong hindi natitinag ng takot. Ang mutya ay hindi gumagana sa sinumang marupok o sakim. Ngunit tandaan mo, anak, ang bawat kapangyarihan ay may kapalit. Pag-uwi ni Lando, ipinakita niya ito kay Nanay Pilar. Ngunit sa halip na matuwa, nanginginig ang kanyang ina. Anak, ibalik mo yan, bulong nito. Ang mutyang yan ginamit na ng iyong ama noon at muntik nang ikapahamak ng buong baryo. Nabigla si Lando. Si Itay. Akala ko matagal na siyang patay. Ngunit ayaw nang magsalita ni Nanay Pilar at tumalikod na lang habang lumuluha. Kinagabihan, habang hawak ni Lando ang mutya, biglang nagliwanag ito. May narinig siyang mahinang tinig na parang galing sa loob ng bato, ikaw ang bagong tagapangalaga. Ang dilim ay muling gigising. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang init sa kanyang mga palad, at ang hangin sa paligid ay tila lumamig. Sa labas ng bahay may mga kaluskos. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno, si Martin, ang karpinterong bago sa baryo. Nakangiti ito, ngunit kakaiba ang ngiti. Magandang gabi, Lando, bati niya, ang ganda ng liwanag na nanggagaling sa bahay mo para bang inaakit ang mga nilalang na tulad namin. Bago pa makasagot si Lando, biglang nagdilim ang paligid.
Naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Paglingon niya, wala namang tao, tanging mutya lang sa kanyang kamay ang kumikislap. At sa liwanag nito, nakita niya ang mga aninong naglalakad sa dilim ng bukid. Sa gabing iyon, naunawaan ni Lando, ang mutya ay hindi basta proteksyon, ito rin ay paanyaya sa mga nilalang ng gabi na matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Mula nang matanggap ni Lando ang mutya ng bawang, tila nagbago ang paligid ng baryo. Ang hangin ay naging malamig at ang mga tao'y parang may inaasahang mangyaring masama. Habang siya'y naglalakad sa palengke, napansin niyang ang mga ibon ay biglang lumilipad palayo sa kanya at ang mga aso ay tahol ng tahol kapag siya ay dumaraan. Hindi niya alam kung ito ba ay dala ng mutya o kung siya mismo ang nagbabago. Tuwing gabi, nananaginip siya ng kakaiba. Sa panaginip, nasa gitna siya ng gubat at may mga matang pulang nakamasid sa kanya. Minsan, may isang tinig na pabulong na sinasabi, "Lando, ang dugo mo ang susi sa aming kalayaan." Pagkagising niya, pawis na pawis siya at nanginginig, ngunit ang mutya ay palaging mainit at kumikislap sa tabi ng kanyang higaan. Isang araw, habang nagbabantay ng pananim, lumapit sa kanya si Kamartin. "Lando," wika nito, "may mga aswang sa kabilang baryo. Baka gusto mong sumama sa akin mamayang gabi, tutulungan natin ang mga tao." Ngunit ramdam ni Lando na may kakaiba sa tono ng boses ni Kamartin, malamig, parang walang kaluluwa. "Hindi na siguro, Kamartin," sagot niya, "bukas na lang ako tutulong." Kinagabihan, hindi siya mapakali. Dinala niya ang mutya at naglakad papunta sa gubat, kahit pinigilan siya ng kanyang ina. Sa gitna ng dilim, nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak at amoy ng bulok na laman. Nang isinuot niya ang mutya sa kanyang palad, biglang nagliwanag ang paligid, at nakita niya ang 3 aninong nakalutang sa ere. Mga babae na may mahahabang buhok, mapuputla, at may mga dila na singhaba ng mga daliri. Mga manananggal. "Isang tagapangalaga," sabi ng isa sa kanila. "Hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang hawak mo, tao." Naramdaman ni Lando ang matinding takot, ngunit sa sandaling iyon, umilaw ng maliwanag ang mutya, at tila tumunaw sa hangin ang mga nilalang. Napahinga siya ng malalim, ngunit nang ibaba niya ang kanyang kamay, nakita niyang may marka na ng apoy sa kanyang palad, parang tinatakan siya ng mutya. Pag-uwi niya, nagulat si Nanay Pilar. "Anak, anong ginawa mo?" Naluha si Lando. "May mga manananggal, Nay. Sinunog ko sila sa liwanag ng mutya." Ngunit sa likod ng kanyang tinig, naroon ang isang pangamba. Dahil sa sandaling iyon, naririnig niyang muli ang bulong sa kanyang isip, "Bawat buhay na kukunin mo, Lando, ay magbubukas ng pinto sa dilim." Nagsimula siyang magduda. Ang kapangyarihang nasa kanyang kamay, na dati akala niya ay biyaya, marahil ay sumpa rin. At sa labas ng kanilang bahay, nakamasid si Kamartin, umingiti sa kadiliman, habang kumikintab sa mata nito ang liwanag ng buwan, tanda ng isang nilalang na hindi naganap na tao. Makalipas ang ilang gabi, hindi na mapalagay si Lando. Ang baryo ay tuluyan ng binalot ng takot, bawat tahanan ay may nakasabit na bawang, asin, at krus sa pintuan. Ngunit kahit anong pag-iingat, may mga bangkay pa ring natatagpuan sa umaga, mga alagang hayop na wakwak ang tiyan, at isang sanggol na nawala mula sa duyan. Lalong lumalim ang kaba ng mga tao, at lahat ng mata ay tila nakatuon kay Lando. "Bakit tuwing may nangyayaring masama, nandyan ka?" tanong ng kapitan. "Simula nang dumating ang mutyang yan, lalo tayong minalas." Hindi nakasagot si Lando. Ramdam niyang unti-unti na siyang pinagdududahan. Ngunit higit sa lahat, alam niyang may katotohanan sa sinasabi nila, dahil simula nang tanggapin niya ang mutya, mas dumalas ang pag-atake ng mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa bukid, biglang may lumitaw sa harap niya, si Kamartin, ngunit ang anyo nito ay hindi naganap na tao. Ang balat ay maputla, ang mga matay kulay abo, at ang ngiti ay may bakas ng matutulis na pangil. "Hindi ka dapat lumalaban sa amin, Lando," sabi ni Kamartin, ang boses nito ay malamig at parang hangin na may halong galit. "Ang mutya ay hindi para sirain kami, ito ay para pagsamahin ang ating lahi." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Lando, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngumisi si Kamartin. "Hindi mo ba alam kung sino ka talaga? Ang dugo ng iyong ama ay dumadaloy pa rin sa'yo. Siya ang isa sa mga pinuno ng aming lahi bago siya nagtaksil. At ngayon, ikaw ang tagapagmana ng kanyang kasunduan." Nabigla si Lando. "Hindi ako isa sa inyo," sigaw niya, sabay taas ng mutya. Kumislap ito ng liwanag, ngunit hindi tinablan si Kamartin, sa halip, mumisi pa ito.
Hindi mo ako masusunog, Lando. Kalahati ng dugo mo ay amin. Bago mo kami patayin, kailangan mong patayin muna ang sarili mo. Nang mawala si Camartin sa dilim, napaluhod si Lando. Tila naguguluhan na siya kung sino talaga siya. Sa gabing iyon, bumalik siya sa bahay at humarap kay Nanay Pilar. Totoo ba, Nay? Na ang dugo ni Itay ay dugo ng aswang. Tahimik ang matanda pagkatapos ay tumango habang lumuluha. Anak, ngunit pinili niyang talikuran ang dilim para sa atin. Kaya tinanggihan niya ang kasunduan ng mga nilalang. Ngunit bago pa man tuluyang makaiyak si Lando, biglang yumanig ang lupa. May mga aninong lumitaw sa paligid ng kanilang bahay, mga mata ng aswang na nagmamasid. Sa malayo, rinig ang tinig ni Camartin, handa ka na bang yakapin ang tunay mong lahi, Lando? O mamamatay ka bilang traidor? At sa pagputok ng kidlat, ang mutya ng bawang ay muling kumislap, ngunit sa pagkakataong ito, may itim na usok na sumingaw mula rito. Kinabukasan, bumalot ang katahimikan sa baryo. Sa gitna ng liwanag ng araw, natagpuan ng mga tao si Aling Dalisay na duguan, halos wala ng buhay, sa gilid ng gubat. Bago tuluyang pumikit, tinawag niya si Lando. Anak, hindi mo alam ang buong katotohanan, mahina niyang sabi habang nanginginig. Ang mutya ay hindi lamang proteksyon. Isa itong piraso ng kasunduan ng iyong ama sa mga nilalang ng dilim. Naguluhan si Lando. Anong kasunduan? Tanong niya habang pinipigilan ang pag-iyak. Ngumiti ng marahan si Aling Dalisay, at sa huling hinga ay bumulong, hanapin mo ang libingan ng iyong ama, doon mo malalaman kung sino ka. At tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Nabalot ng galit at pagkabalisa si Lando. Hindi na siya mapalagay. Pag-uwi niya sa bahay, hinarap niya si Nanay Pilar. Nay, bakit hindi niyo sinabi sa akin ang totoo? Sigaw niya. Nanginginig ang matanda. Dahil gusto kong maging tao ka, anak. Ang ama mo, si Mang Lucio, ay hindi karaniwang nilalang. Isa siyang aswang, pero tumalikod siya sa kadiliman nang makilala ako. Binigay niya sa akin ang mutya bilang pangako na hindi na siya babalik sa dilim. Pero bago siya tuluyang mawala, may iniwan siyang sumpa. Ang anak naming lalaki ang magdadala ng kapalaran ng parehong mundo. Parang gumuho ang mundo ni Lando sa narinig. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang ina, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may nag-aalab na liwanag, ang mutya ay biglang nag-init. Nakaramdam siya ng pagkahilo, at sa kanyang paningin, lumitaw ang imahe ng kanyang ama, isang lalaking may matang kulay abo at ngiti ng isang nilalang na hindi ganap na tao. Anak, bulong ng imahe, ang dilim ay hindi kalaban. Ito'y bahagi ng liwanag. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanilang bahay at pumasok si Camartin, basang-basa sa ulan, may ngiti ng tagumpay. Ayan ka na nga, Lando, sabi niya. Nakikita mo na ang katotohanan. Hindi mo na kailangang lumaban. Ang iyong ama ay aming pinuno noon at ikaw ang susunod sa kanya. Sumama ka sa amin at wala nang masasaktan. Ngunit sa loob ni Lando, may dalawang tinig na naglalaban, ang tinig ng liwanag na nagsasabing ipagtanggol ang mga tao, at ang tinig ng dilim na humihikayat sa kanya na tanggapin ang lakas at maghiganti. Sa labas ng bahay, nagsimulang umulan ng malakas, at bawat patak ay tila nagdadala ng bulong mula sa lupa. Tumingin siya kay Camartin at mariing sabi, hindi ako tulad ni Itay. Hindi ako alipin ng dilim. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang salita, biglang kumislap ang mutya sa kanyang dibdib, at mula rito, sumingaw ang itim na liwanag na parang usok na nabubuhay. Ang mga kandila sa paligid ay sabay-sabay na namatay. Sa labas, narinig ang alulong ng daan-daang aswang na tila nagagalak. At sa gitna ng unos, isang tinig ang umalingaw sa hangin, ang tagapagmana ng gabi ay nagising na. Kinabukasan, hindi na umusbong ang araw. Makapalang ulap na tila usok, at ang hangin ay amoy bakal at dugo. Ang mga tao sa baryo ay nagkukulong sa kani-kanilang bahay, habang ang simbahan ay patuloy na tumutunog ng kampana na tila nagbababala ng isang paparating na kapahamakan. Samantala, si Lando ay naglakad mag-isa patungo sa libingan ng kanyang ama, dala ang kumikislap na mutya sa kanyang palad. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga bulong sa paligid, mga tinig na tila pamilyar. Bakit mo kami nilalabanan, Lando? Ikaw ay amin. Nang marating niya ang lumang sementeryo, tumigil siya sa harap ng isang puntod na may nakaukit na pangalan, Lucio E. Alcaraz. Doon niya naramdaman ang matinding pag-ikot ng hangin, at sa kisap mata, lumitaw ang anino ng kanyang ama, kalahating tao, kalahating nilalang ng gabi.
Anak, wika ng anino, ang dugo natin ay banal at isinumpa. Ang mutya ng bawang ay hindi basta sandata, ito ay takdang bahagi ng ating lahi. Ginawa ito upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng tao at aswang. Ngunit nang tanggihan ko ang kasunduan, sinumpa ako ng reyna ng dilim. Kaya ngayon, ikaw ang magpapatuloy. Hindi ko tatanggapin yan, sigaw ni Lando, nanginginig ang tinig. Ang mga aswang ay pumapatay. Nilalapastangan nila ang mga inosente. Ngunit mumiti ang anino ng kanyang ama, mapait. Hindi lahat ng nilalang ng gabi ay masama. May mga tumalikod, gaya ko. Ngunit ang reyna ng dilim ay gustong agawin ang mutya upang gawing sandata sa kanyang paghahari. At kung hindi mo pipigilan, anak, lulunurin niya sa dilim ang buong bayan. Biglang lumitaw ang apoy sa paligid ng puntod, at mula sa usok, lumabas ang reyna ng dilim, isang nilalang na napakaganda ngunit nakakatakot. Mahaba ang buhok na kulay abo, at ang mga matay kumikislap na parang pilak. Lando, sabi niya sa malamig na tinig, ibigay mo sa akin ang mutya, at bibigyan kita ng kapangyarihang higit sa alinman. Maghahari ka sa gabi, at luluhod sa iyo ang mga tao. Ngunit hindi kumilos si Lando. Itinaas niya ang mutya at sumigaw, hindi ako alipin mo. Sa sandaling iyon, sumiklab ang puting liwanag, at ang apoy sa paligid ay napalitan ng liwanag ng araw, unang sikat ng araw sa maraming araw. Nawala ang anino ng kanyang ama, ngunit bago tuluyang maglaho, bumulong ito, anak, kapag pinili mo ang liwanag, huwag mong kalimutan, may bahagi ka pa rin ng dilim. Huwag mo yung itakwil, gamitin mo ito para sa kabutihan. Pagmulat ng kanyang mata, mag-isa na lang siya sa gitna ng sementeryo. Ang mutya ay nakabaon sa kanyang dibdib, nagiging bahagi na ng kanyang laman. Sa kanyang palad ay bakas ng apoy at liwanag, tanda ng kapangyarihang magdadala sa kanya sa susunod na laban. At sa malayo, maririnig ang malamig na tinig ng reyna ng dilim, hindi pa tapos, tagapagmana. Ang iyong dugo ay sa amin pa rin. Pagkaraan ng ilang araw, tuluyan ng nabalot ng kadiliman ang baryo ng San Roque. Wala nang bituin, wala nang buwan, tanging dilim na may kasamang alingaungaw ng mga iyak at halakhak ng mga nilalang ng gabi. Ang mga tao ay nagtago sa simbahan, hawak ang krus, bawang, at asin, habang si Lando ay nakatayo sa gitna ng plaza, suot ang lumang barong ng kanyang ama, at ang mutya ay nakapaloob sa kanyang dibdib, kumikislap na parang nag-aapoy. Lumapit si Kapitan Mando, nanginginig sa takot. Lando, sila'y paparating. Hindi na namin kaya. Kahit ang mga dasal ay tila hindi na umaabot. Tumingin si Lando sa kanya, matatag ang tinig, ako na ang bahala, kap hindi sila pwedeng manaig. Mula sa itim na ulap sa kalangitan, unti-unting bumaba ang mga nilalang ng dilim, mga manananggal, tikbalang, sigbin, at mga mata ng aswang na nagliliwanag sa kadiliman. Sa gitna nila, lumitaw ang reyna ng dilim, nakadamit ng itim na parang usok na may halong abo. Lando, sigaw niya, bitawan mo ang mutya at isama mo ang iyong mga tao sa akin. Sa dilim, walang sakit, walang takot, tanging lakas. Ngunit sa halip na sumagot, kinuha ni Lando ang bawang at ipinahid ito sa kanyang mga braso, habang ang mutya ay lalong nagliliyab sa kanyang dibdib. Hindi ako alipin ng dilim. Ako ang tagapangalaga ng liwanag, sigaw niya, sabay taas ng kamay. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang katawan, at nagsimulang umusok ang lupa. Nagsipaghiyawan ang mga aswang habang nasusunog sa puting liwanag. Ngunit ang reyna ng dilim ay lumapit, hinati ang liwanag gamit ang kanyang kamay. Hindi mo ako kayang talunin, Lando, sabi niya. Dahil kalahati ng puso mo ay akin. Sa sandaling iyon, napahinto si Lando. Naramdaman niyang totoo ang kanyang sinabi, sa loob ng kanyang dibdib, may halong kadiliman na gusto siyang sakupin. Ngunit naalala niya ang kanyang ina, ang kabutihan ng mga tao sa baryo, at ang pangako ng kanyang ama na panatilihin ang balanse. Kaya sumigaw siya ng buong lakas, kung kalahati ko ay sa dilim, gagamitin ko ito upang wakasan ka. Itinusok niya ang kanyang kamay sa dibdib at hinugot ang mutya. Nagliyab ito, at sa isang iglap, sumabog ang liwanag at dilim na magkasamang umikot sa paligid. Ang reyna ng dilim ay napasigaw habang nababalot ng apoy na kulay pila. Hindi mo alam ang ginawa mo, Lando, sigaw ng reyna bago siya tuluyang matunaw sa hangin. Nang humupa ang liwanag, bumagsak si Lando sa lupa. Ang baryo ay muling nagkaroon ng araw. Ang mga tao'y lumabas, lumuhod, at tinitigan siya habang ang abo ng mga nasunog na nilalang ay lumilipad sa hangin. Ngunit habang papikit na si Lando, narinig niya ang mahinang bulong mula sa mutya, ang liwanag ay nanalo, ngunit ang dilim ay laging naghihintay.
Kinabukasan, nagising ang baryo sa isang kakaibang katahimikan. Ang araw ay muling sumikat, banayad at mainit, tila may dalang pag-asa sa bawat sinag na tumatama sa mga bubong at dahon. Ang mga ibon ay muling bumalik at ang mga bata, na dati nagtatago sa takot, ay nagsimulang maglaro sa kalye. Ngunit sa gitna ng liwanag na iyon, tahimik na nakahiga si Lando sa gitna ng plaza, ang dating larangan ng digmaan laban sa dilim. Dumating si Kapitan Mando, dala ang ilang mga tao. May luha sa kanyang mga mata habang lumuhod siya sa tabi ni Lando. Anak ng San Roque, tapos na. Nailigtas mo kami. Mula sa dibdib ni Lando, marahang nagningning ang mutya ng bawang, ngayon ay may halong liwanag at anino sa loob nito, tanda ng balanse ng mabuti at masama. Hinawakan ito ng kapitan, ngunit biglang narinig nilang bumubulong ito. Huwag niyong kalimutan, ang liwanag ay di umiiral kung walang dilim. Ang mga matatanda ng baryo ay nagpasya na ilibing si Lando sa tabi ng lumang puno ng bawang, ang puno kung saan una niyang natagpuan ang mutya. Sa gabi ng kanyang libing, napansin ng lahat na ang paligid ng puno ay kumikislap sa mahina, ngunit tuloy-tuloy na liwanag. Ang hangin ay malamig, ngunit payapa. Lumipas ang mga buwan. Muling bumangon ang San Roque. Ang mga bahay ay itinayo, ang simbahan ay pininturahan, at ang mga tao ay nagsimulang mamuhay ng may pag-asa. Ngunit sa bawat pista ng baryo, isang ritual ang hindi nawawala, ang pag-aalay ng bawang at dasal sa gitna ng plaza bilang paggunita sa kabayanihan ni Lando. Isang araw, lumapit ang batang si Isko, anak ng dating kaibigan ni Lando, sa puno ng bawang. Habang naglalaro, napansin niya ang kakaibang kinang sa lupa. Hinukay niya ito at natagpuan ang maliit na mutya, mainit-init pa sa kanyang palad. "Nanay, may nakita akong bato na kumikislap," sigaw ng bata. Ngunit nang tignan ng kanyang ina, wala na roon ang kinang, tila nawala sa liwanag ng araw. Tinitigan si Isko ng ina at napangiti. "Anak, baka ikaw na ang susunod na tagapangalaga ng liwanag." Sa malayo, may narinig silang mahinang ihip ng hangin, tila boses ni Lando, nagmumula sa pagitan ng mga dahon, hangga't may kabutihang nananalaytay sa puso ng tao, hindi kailanman magwawagi ang dilim. At sa huling tagpo, ipinakita ang baryo na muling umuunlad, mga bata na tumatawa, mga matatanda na nagdarasal, at sa gitna ng lahat, ang puno ng bawang na patuloy na nagliliwanag tuwing dapit hapon. Paalala ng isang taga-baryong Enray, tangan ng mutya ng bawang kontra aswang, at ng liwanag na kailanman ay hindi mamamatay. 4.